Hello everyone and welcome back again to another video. This is the continuation doon sa lesson 1 natin, which is the network familiarization ng network and cable components and devices. So ito. So just to a recap, nilagay ko lang ulit yung patch panel. Yung patch panel natin is ito yung termination endpoint ng ating mga copper cable, which is the UTP Cat6. Dito tiniterminate yan sa likod. Tapos yung sa harap, ito naman yung sa patch cord na ang connection papuntang switch. Next one is the fiber. Ito yung fiber panel. Ang ginagawa naman niya dyan is ito yung termination point ng mga fiber cables. Yung sa fiber cables, kapag ang backbone natin from MDF to IDF is fiber, ito yung gamit niya. Ito yung tawag ng termination point niya, the fiber panel. So, meron tayong data rack. Yung sa data rack na to, ito yung parang pinaka-server storage niya or mga gamit na dyan. Nilalagay din dyan yung fiber panel sa loob at saka nasa loob din yung mga patch panel. Okay, let's go with the information outlet. Ito yung components ng isang cable na dito tiniterminate ang UTP cable, dulo ng UTP, patch panel to information outlet. Ito yun. Ito yung nakikita natin sa side ng ating mga wall kapag napansin mo. Using the faceplate, meron tayong simplex tsaka duplex. Itong I/O is nasa loob ng faceplate. Okay, next one is the RG45. Ito yung connector ng mga UTP cables. Dito tiniterminate para makagawa ng isang patch cord or long patch cord. Dito siya. Ito yun. Itong components na to. Okay, yung crimping tool, ito naman yung ginagamit niya to create yung patch cord using RG45. So, aware na kayo dyan. Yung cable stripper, ito yung tawag doon. Ito yung ginagamit pang balat ng kable para kung gusto mo mag-terminate ng UTP, ito yung gagamitin mo, babalatan mo lang siya. Tapos mayroon din siyang ditong pang-impact yung sa dulo. Pwede mo siyang gamitin sa I/O. Okay, let's go with the network cable tester. Ito yung pang-test ng end-to-end connection ng ating kable, kung buo ba, wala bang putol. Yan yan. Ito yung ginagamit. Next one is the LAN tone tracer. Ito naman yung ginagamit. Ito naman ay ginagamit para i-trace ang cable. For example, marami kang kable dyan at hindi mo alam kung para saan at kanino yung kable na doon gamitin. Yan ang ginagamit for tone tracer. Yan. So now, let's go back again to the cable. So mayroon akong bagong ipapakilala sa inyo is yung stacking cable. So I'll just discuss it further or later. So ito, nagdagdag ako ng mga information like the bandwidth and the distance. Kasi kailangan natin ito to know kung ano ba ang tamang design when it comes to network. So, ano ba ang tamang backbone sa ating mga network infra. Please do note na nagsisimula ang pagkakaroon ng isang network sa kable na gagamitin. Okay? Alright, so let's go back. So, yung UTP cable Cat6. Yan. Meron siyang 1 Gbps, then 10 Gbps, so up to 100 meters or 55 meters. So, yung UTP patch cord, ito yung Cat6, ginagamit natin to sa mga end devices. Yan, ito siya. Alright, ito naman yung fiber patch cord ng OM4. Ito makikita natin sa mga backbone ng IDF to MDF, yun nga. Tapos mayroon siyang type, which is the multi-mode indoor yun. So, kung up to 550 meters lang at required mo ng 10 Gbps, pwede siya. So, sa 40 naman, up to 150 meters lang. So, sa single mode, meron tayong OS1 at saka OS2. Si OS1 is up to 10 kilometer indoor use lang. Then, si OS2 naman is yung longer distance and high speed data rates. Okay, ginagamit siya as up to 20 kilometer. So, dito tayo sa console cable, which is na-discuss ko na rin sa inyo yan for device access only. Ito yung mga itsura ng console cable. Ito yung ginagamit natin na cable to access locally yung mga switches natin, router, basta may console port. Okay? So, ito
Yung papakita ko sa yung picture, ito yung console cable na RS-232 na kailangan natin bilhan ng connector. Okay, yung last one natin is the stacking cable. Etong stacking cable is um, may kasama na siyang speed dito. Ito is pinaka-transceiver niya sa dulo. Mayroon niyang iba-ibang bandwidth, depende sa model, pero usually 10, 20, 40, may 1 gig din. 100 gig, so depende sa model. Ito is ginagamit siya to stack ng dalawang switches. Okay, the stacking cable. Alright, so I hope you learn from me. And if you want this, have a copy with this one, I can give it to you for free. So just leave a comment on this video. So yeah, that's it. Thank you.